The jury finds the defendant not guilty. Inihayag ng pinuno ng jury. Nagpalakpakan at naghihiyawan ang pamilya ng suspect, habang umiyak naman ang pamilya ng biktima. Ito ay isang araw lang sa loob ng korte ni Judge Judy. Pero alam kong pinatay ng killer na yan ang Ate Liza ko. Pakiusap, kailangan niyo pong isaalang-alang ito. Hinding-hindi makakatanggap ng hustisya ang ate ko kapag ganito. Narinig niyo na po ang lahat ng ebidensya na ipinakita maging ang testimonya ng mga saksi. Hindi niyo po ba kayang i-reconsider? Maraming ebidensya ang nakaturo sa killer na yan. Nakikiusap po ako sa iyo, Judge Judy. Biglang nagmakaawa ang isang babae sa harap ng judge. Sinubukan siyang itayo ng pamilya niya, ngunit nanatili siyang nakaluhod sa lupa. Judge, muling pakiusap ng dalaga, ngunit umiling si Judge Judy. I'm sorry, ngunit napagpasyahan na ng hurado ang hatol para kay Miss Louisiana Santiago. Thank you, jury, for your service today. Court is adjourned. Paglabas ni Judge Judy sa court noon, ang huli niyang narinig ay ang mga hiyawan at iyak ng pamilya ng biktima. Masakit ang kanyang puso sa pandinig at makita silang dumaan sa sakit na iyon. Ngunit batay sa mga ebidensyang ipinakita at sa mga testimonya ng mga saksi, ang suspect na si Louisiana ay hindi ang salarin sa pagpatay kay Eliza Lim. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Oo, ito ang normal na buhay ni Judge Judy. Isang araw, pagkatapos ng trial sa kaso ni Eliza Lim, malayang gawin ni Judy ang anumang bagay dahil wala siyang trabaho sa araw na iyon. Kaya't nagpa siyang bisitahin ng restaurant ng kanyang kapatid. Hello, Miss Judy! Bati sa kanya ng staff ng restaurant pagkapasok niya. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Judy. Sorry ma'am, kakaalis lang ng ate mo mga 10 minutes ago. Pero babalik naman siya naman po. Lumabas lang siya para bumili dahil hindi dumating yung truck ngayon. Pansamantala, habang naghihintay po kayo, manatili na lang po kayo sa isa sa mga mesa natin, ma'am. At ihahatid ko na po sa inyo yung usual coffee mo. Tumango si Judy sa alok. Nagpasya na lang si Judy na tumingin sa paligid ng restaurant. Nakikita ko na malakas pa rin ang negosyo gaya ng dati. Good job to all of you, sabi ni Judy sa mga trabahador at nag-thumbs up sila sa isa't isa. Dalhin mo sa akin ang menu o order ako, sabi ni Judy at mabilis na dinala ng mga trabahador ang menu sa kanya. Siyempre ma'am, magiro ng sabi ng isa sa mga manggagawa. Dinala sa kanya ng mga trabahador ang papel na menu at dadaan na sana siya sa listahan nang biglang may nahagip ang gilid ng kanyang mata. Hindi ba iyon ang pinuno ng hurado at ang suspect na si Louisiana? Hindi napigilan ni Judy na sabihin sa sarili. Para makasigurado, hindi tumingin si Judy sa nasulyapan ng kanyang mata at pinili niyang takpan ng menu ang kanyang mukha. Salamat naman at ginawa mo yun. Kung wala ka, nasa loob na siguro ako ng kulungan. Hahaha, sabi ng isa sa kanila. Mabilis na nakilala ni Judy na iyon ay boses ni Louisiana. Tumawa rin ang kasama ni Louisiana, ngunit sa kakayahan ni Judy na makilala ang mga kasinungalingan, narinig niya kung paanong parang pilit ang tunog ng tawa ng kausap ni Louisiana. Dahil dito, mabilis na napatayo si Judy at may ibinulong sa tenga ng isang staff. Sige po ma'am, nasa loob lang po ng storage room ang hindi nagamit na uniforme at lahat ng gamit na kailangan niyo po. Sagot ng staff at ngumiti si Judy bilang pasasalamat. Si Louisiana at ang pinuno ng hurado, si Jasmine, ay malayo sa mesa ni Judy. Alam ni Judy na masamang makinig sa kanilang usapan, pero gusto niyang malaman kung bakit kasalukuyang nasa loob ng isang restaurant ang suspect at ang pinuno ng hurado galing sa trial ni Eliza Lim at nag-uusap. Kaya naman, para makarinig pa, nagdesisyon si Judy na itago ang sarili bilang isa sa mga janitor sa loob ng restaurant ng kanyang kapatid upang hindi mahuli
Sinabihan ni Judy ang lahat ng mga staff members ng isang maliit na kasinungalingan na hindi makakasakit sa sinuman. Binuksan din niya ang kanyang phone at pinindot ang record bago siya lumapit sa mesa ni Louisiana habang nakasuot ng uniforme ng isang janitor. Bago yan, kumuha muna si Judy ng inumin sa loob ng kusina at inilagay sa isang tray. Sinadya ni Judy na matapon ang inumin sa tabi ng lamesa ni Louisiana. Siyempre, sinigurado niyang hindi matapon ang inumin kahit kanino. Tiningnan ng dalawa ang natapong inumin bago sila bumalik sa pagkain. Tiniyak ni Judy na maglinis ng mabagal hanggat maaari. So, ano na ngayon? Sinigurado ko na mababago ang hatol mo from guilty to not guilty. Oras na para tuparin mo yung pangako. Huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa asawa ng kapatid ko. Ginawa ko ang pangako ko, sabi ni Jasmine at tumawa si Louisiana. Oo naman, kalma lang Jasmine. Nakakainis talaga yung Eliza Lim na yon. Kahit sa kamatayan, ginagawa niya ako ng gulo. Nararapat siyang mamatay. Well, hindi na ako mapupunta sa kulungan, kaya huwag ka na mag-alala. At saka, sabihin mo sa iyong iba pang mga kaibigan sa hurado na sinasabi ko salamat. Kung wala sila, ipapakulong na sana ako nung nakakainis na prosecutor na yon. Sabihin mo sa kanila na nagpapasalamat ako sa pagmamanipula nila ng hatol kasama ka. Matatanggap nila ang kanilang mga pera mula sa akin sa Sabado. Sabi ni Louisiana at tumango si Jasmine at yumuko. Anong mali? Kung umaasa ka rin ng pera, wala sa kasunduan natin na bibigyan kita ng pera para iligtas ako. The promise was that in exchange, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa secret affair mo. Natahimik si Jasmine habang tumatango. Alam ko, naiintindihan ko. Tapos na si Judy sa paglilinis at sapat na ang narinig niya, kaya mabilis na siyang umalis. Mabilis na umalis si Judy sa establishmento. Nang makapasok na si Judy sa kanyang sasakyan, napahawak siya sa kanyang noo at minasahe ito habang nakikinig siya sa usapan na kanyang nai-record. Hindi ako makapaniwala dito. Bakit nila ito ginawa? Tao pa ba sila? Mga walang hiya talaga. Sabi ni Judy habang patuloy na minamasahe ang kanyang noo. Tinignan niya ang recording sa phone niya. Ang mga tao ay talagang malupit, sabi ni Judy bago niya tinawagan ang numero ng isang kakilala. Si Judge Judy ay isang judge nga lang, pero tao pa rin siya. At hindi niya hahayaang masira ng maling pag-uugali ng isang tao ang buhay ng isang pamilya. Nagpasalamat si Judge Judy sa sarili na nai-record niya ang pag-uusap ni Jasmine at Louisiana. Ngayon ay may pruweba na siya at maaari na niyang bigyan ng hustisya ang pamilya ni Eliza. Juror misconduct? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong ginawang ganyan. Naging matapat akong hurado. Sigaw ni Jasmine sa dalawang detective na nakatayo sa labas mismo ng bahay niya. Talaga? Naging tapat ka? Ngunit batay sa iyong messages kay Louisiana, ang suspect ng nakaraang kaso, sinulat niya dito. Jasmine, gawin mo ang lahat para tanggalin ang aking maging guilty na verdict. Alam nila ang ginawa ko, pero mababago mo pa ang tadhana. Tandaan mo, may picture ako na naghahalikan kayo sa ilalim ng puno ng asawa ng kapatid mo. Kung wala kang gagawing pagbabago sa kapalaran ko, ilalabas ko sa publiko ang larawan at malalaman ng lahat na pinagtataksilan mo ang sarili mong kapatid. Binablockmail ka ni Louisiana. Dahil dito, naapektuhan ng mali ang desisyon ng hurado at not guilty ang naging hatol kay Louisiana. Isa itong juror misconduct. Hinahayaan mo lang na lumaya ang isang taong gumawa ng mali. At ngayon, ang biktima na si Eliza ay hindi nakuha ang hustisya na nararapat sa kanya at ang kanyang pamilya ay nasasaktan.
sabi ng detective kay Jasmine na nakatayo sa may pintuan. Mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang doorknob niya bago sumagot. Hindi talaga ako makakatakas sa mga detectives. Malalaman ba ng kapatid ko ang tungkol sa relasyon namin ng asawa niya? Tanong ni Jasmine sa dalawang detective. Nagkatinginan ng dalawang detective bago sumagot ang isa sa kanila. Sa huli, malalaman niya ang tungkol dito. Tumango si Jasmine. Hindi lang ako ang nagmanipula ng hatol. May iba pang mga hurado na sa tingin ko at sigurado ako ay nagmanipula. Kaya kong magbigay ng mga pangalan. Kasama na ako sa inyo sa estasyon. Sabi ni Jasmine. Makalipas ang ilang araw, mapayapang umiinom si Judge Judy ng kanyang tasa ng kape pagkatapos ng isang trial nang lapitan siya ng isang kaibigan. Judy, ang pinuno ng hurado na gumawa ng mali ay hindi napunta sa kulungan, ngunit siya ay sinisingil ng multa. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ng kaibigan niya at napabuntong hininga na lang si Judge Judy. Mali ang ginawa ni Jasmine at hindi maliit ang sakit na naidulot niya sa pamilya ni Eliza. Pero sa katapusan, wala akong kapangyarihan. Iniharap ko ang ebidensya ng pakikipagtulungan ni Jasmine kay Louisiana at iyon ang aking bahagi. Paliwanag ni Judge Judy at tumango naman ang kanyang kaibigan. Pero may isa ka pang bagay na hindi mo pa nagagawa. Sabi ng kaibigan niya at tiningnan siya ni Judy bago nagtanong. Ano pa? Dalhin mo ang katarungan sa pamilya ni Eliza. Nakangiting sabi ng kaibigan niya. The jury finds the defendant guilty beyond a reasonable doubt. Inihayag ng bagong pinuno ng hurado. Napabuntong hininga si Judge Judy nang makita kung gaano kasaya at umiiyak ang pamilya ni Eliza. Ngunit sa pagkakataong ito, umiiyak na sila dahil sa kaligayahan. Nararapat sa iyo yan, mamamatay tao. Sigaw ng kababatang kapatid ni Eliza Lim kay Louisiana na nakatayo sa kanyang upuan habang nakayuko. Hindi ako makapaniwalang na-frame ako ng ganito. Wala naman akong ginawa, pero lahat kayo nagpipilit na ginawa ko. Lahat kayo ay sinungaling. Sigaw ni Louisiana. Ikaw ang sinungaling dito. Sa wakas, ay sinabi ng nakababatang kapatid na babae ni Eliza bago dinala sa Louisiana sa labas ng courtroom. Sa wakas, ay bumuntong hininga ang pamilya ni Eliza at hinayaan ng kanilang mga sarili na huminga. Sa wakas, ang katarungan ay natanggap na ni Eliza Lim. Gaya ng dati, tulad ng ibang araw na walang trabaho si Judy, nakaupo siya sa loob ng paborito niyang cafe habang umiinom ng paborito niyang kape. Nagulat siya nang biglang may lumapit sa kanya na babae. Judge Judy, sabi ng isang babae. Mabilis na nakilala siya ni Judy bilang nakababatang kapatid ni Eliza Lim. Gusto ko lang magpasalamat sa iyong pagtulong sa pagbibigay ng hustisya sa aking nakatatandang kapatid na babae. Maraming salamat sa iyo. Ang aking kapatid na si Eliza. Sa wakas ay makakapagpahinga na sa kapayapaan. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Judge Judy. Sabi ng nakababatang kapatid ni Eliza na nagbigay ng ngiti sa labi ni Judy. Masaya ako na nakatulong ako sa pagbibigay ng hustisya sa iyong nakatatandang kapatid na babae. Makakapagpahinga na siya sa kapayapaan ngayon. Tumango ang dalaga. If you don't mind me asking, Judge Judy, ano po ang nangyari doon sa mga hurado na nagsinungaling? Naparusahan po ba sila? Tanong ng dalaga at bahagyang tumawa si Judy bago sumagot. Sa kasamaang palad, wala sa mga tiwaling hurado na yon ang nakatanggap ng parusang kulungan. Ngunit huwag mag-alala, lahat sila ay nakatanggap pa rin ng parusa ng pagbabayad ng multa. Tumango ang dalaga bilang pag-unawa. Mali nga ang ginawa nila. Pero wala talaga akong pakialam sa kanila. Hanggat natanggap ng mamamatay tao ang kanyang kaparusahan, sapat na yun para sa akin.
Nakangiting sabi ng dalaga at tumango naman si Judy. Tama. Masaya ako para sa iyo. Sige na po, aalis na po ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Sana'y masiyahan kayo sa iyong araw, Judge Judy. Salamat muli. Sabi ng dalaga bago naglakad palayo. Kumakaway si Judge Judy sa kanya habang nanonood siyang lumayo ang dalaga. Marami pa ring korap na tao dyan. Pero kahit hindi ko sila maharap, sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan sa huli. At least, nakayanan ko ang isang ito. At least, binigyan ko ng kapayapaan si Eliza at ang kanyang pamilya. Yun lang ang kaya kong gawin ngayon, sabi ni Judy sa sarili. At least, nailigtas ko ang pamilya ni Eliza at iyon lang ang mahalaga sa ngayon.